Ito yung sunod, mga kababayan. Ito yung sunod, mga kababayan. Bakit? Naku po, mga kababayan. Sasabit si Sara Duterte. Mga kababayan, sabit si Sara. Bakit? Una, mga kababayan, si Sara Duterte po, mga kababayan, ay delikado po. Delikado sa Mindanao. Delikado sa Mindanao si Sara Duterte, mga kababayan. Bakit? Alam nyo ba na ang Duterte country, paki-comment mga kababayan. Mga kababayan, paki-comment. Saang lugar ba ang tinatawag nilang Duterte country? Saang lugar ang tinatawag nilang Duterte country? Paki-comment mga kababayan sa comment section. May nag-comment na naman si Sheldon Flackton. Pakain mo na lang yung tae mo sa isda, Flackton. Saan ba mga kababayan matatagpuan ang Duterte country na sinasabi nila? Sabi ni Liberty Mendoza, Mindanao. Ito na, mga kababayan, di ba tinawag nilang Duterte country ang Mindanao. Pero alam nyo ba, mga kababayan, na halos lahat ng kongresista sinuka si Sara sa Mindanao. Putang ina, mga kababayan, wala na. Inanay na ang Duterte, ang Duterte baluarte ni Duterte, inanay na. Bakit? Kanya-kanya ng mga kababayan na durog na. Pakinggan nyo mga kababayan. Ano ba yan, Kensim, sinabi mong Duterte country? Eto patay ka din Eto, pakinggan nyo, Billionaire News Channel. Tila nalusaw na ang tinaguriang Solid South ayon sa isang profesor nang bumoto pabor sa impeachment ni VP Sara. Ang baluarte ng mga Duterte, inaanay na nga ba? Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni RJ Rosalato. Ayan na. Sa 61 district representatives sa buong Mindanao, 41 dito ang bumoto ng yes sa impeachment case lamang kay Vice President Sara Duterte. 8 lang ang kumontra, 4 ang nag-abstain at 8 naman ang hindi bumoto. Kita nyo, mga kababayan, baluarte ni Digong Mindanao. Duterte country daw, Mindanao. Pero, ilan po ba ang kongresista sa Mindanao? 61. Congressman 61. Mga kababayan. Congressman 61. Ngayon, mga kababayan, ito, BARM. Sa BARM, Region 6, ang nag-yes sa impeachment, ito sa region, sa BARM, ito nakalagay dito, ang region is BARM, o Bangsamoro Administrative Region, or BARM, Ang total of district representative ay 6, 6 ang sa Bangsamoro Administrative Region. So, sa 6 na yan, 4 ang nag-yes sa impeachment ni Sara. BARM yan Entire Mindanao, they called it Duterte country. In Bangsamoro Administrative Region, 6 ang congressman dyan, 4 ang nag-yes, 1 ang hindi bumoto, at 1 ang abstain. So, 4 na, lagapak na si Sara sa BARM. Region 9, saan ba yung Region 9? Zamboanga del Norte yan. Sa Zamboanga del Norte, 11. 11 ang kongresista dyan. Alam nyo, sa 11, 10 ang nag-yes, 1 ang hindi bumoto. Region 10. Ito na, Misamis Occidental. Ito na yung Region 10. Sa Region 10, 14, 14 ang kongresista diyan. Sa 14, 10 ang nag-yes, 1 ang nag-no, 2 nag-abstain, 1 ang hindi bumoto. So, dito pa lang sa 14, 10 na lagapak na si Sara. Putang ina, 1 lang pabor sa kay Sara. Sa BARM, walang sumuporta. Sa Region 9, walang sumuporta. Sa Region 10, 10 hindi sumuporta, 1 lang ang sumuporta kay Sara. Region 11, mismong lugar niya. Mismong Davao Region, Region 11. 11 ang kongresista. 5 ang nag-yes,
4 ang nagno. O putang ina, mga kababayan. Ultimo Davao Region. 5 ang nag-yes, 4 ang nagno. 2 ang hindi bumoto. 11 yan O, 11. 5 ang nag-yes, 4 ang nagno. Putang ina, Sara. Mukhang sinuka ka na, ultimo region mo. Region 12. Ito na, 10 kongresista. 6 ang nag-yes, 2 ang nag-no. Putang ina, Sara. 2 ang nag-abstain, 1 ang hindi bumoto. Putang ina, Sara. Mukhang nalugi ka dito. Biruin mo, 10 sa Region 12 na kongresista, 6 nag-yes, 2 ang nag-no, 1 abstain, 1 hindi bumoto. Region 13. Entire Mindanao to Region 13, merong siyam. Yung siyam na kongresista sa Region 13, 6 ang nag-yes, 1 ang nag-no, 2 ang hindi bumoto. So ilan ba lahat ang kongresista sa Mindanao? 61. Sa 61 kongresista, 41 ang nag-yes, 8 ang nag-no, 4 ang nag-abstain. Mga kababayan. At ilan ang hindi bumoto? 2, 4, 6, 8. 8 ang hindi bumoto. So sa madaling salita, 61 minus 41. 8 lang ang pumabor kay Sara sa 61 kakongresista entire Mindanao. Inanay na si Sara, putang ina, sinuka na. Mga kababayan, 61 kakongresista buong Mindanao, 41 ang gusto siyang ma-impeach, 8 lang ang pumabor, putang ina. Region 12 Sultan Kudarat, 6 gustong ma-impeach si Sara, 2 lang pumabor. Kita nyo yan? Kaya nga sabi dito sa balita ng Billionaire News Channel, inanay na ba ang baluarte ni Duterte? Wala na talaga, mga kababayan. Wala nang amor si Sara. Mga Duterte, basura na yan. Basura na ang tingin kay Sara. Biruin mo Mindanao, 61 congressman, 41 nag-yes, 8 lang nag-no, putang ina. Ano yan? Tapos sasabihin na naman mga DDS dito, maleta-maleta na naman. Continue. Ang pinakamaraming kongresista na pumabor sa impeachment case ay sa Region 9, kung saan 10 sa 11 Region 9, Zamboanga del Norte yan. Region 9. Zamboanga del Norte. Biruin nyo, Region 9, putang ina, nandyan pa yung kaibigan ko, isang congressman. ang kongresista ang bumoto ng yes. Kasunod nito ang Region 10, kung saan 10 sa 14 ang mga district representatives ang pumabor sa impeachment. Tignan nyo, pati si Rufus Rodriguez. Sa Region 11 o Davao Region naman, nakakuha ng pinakakonting suporta ang impeachment case laban sa bise, kung saan 5 lang sa 11 kongresista ang bumoto ng yes. 5 lang, pero 2 lang ang nagno. So ibig sabihin, panalo pa rin. 4 pa rin ang nagno, so 5. Labang pa rin ang isa. Biruin mo, 11, Davao Region, 5 ang nag-yes, 4 ang nagno. Tragis na yan. Hindi na ka naboto, out of 300 plus ng mga congressman, 250 plus yan vote yes. In which, matindi mo yung decision, actually dito, mali naman majority, di ba? Biruin nyo mga kababayan, kaya tama nga sa survey. Tama nga ang sa survey na 77% sa Mindanao ayaw kay Sara. 77%. Ayaw kay Sara. Bakit? Biruin mo ba naman sa mga kongresista? 61. 8 lang. 8 lang ang pumabor kay Sara sa 61. Putang inang yan. Mananalo ka pa ba niyan? Kung mismong baluarte nyo, ayaw sa inyo. Biruin mo yan Mismong baluarte na tinawag nilang Duterte Country Mindanao daw, putang ina. 61 congressman, 8 lang nag-no. 41 nag-yes. Tang.
matagal nang kilala ang Mindanao bilang Duterte country. Dahil sa nakalipas na 2 national elections, mataas ang nakuha nilang boto dito. Kaya ayon sa isang political science professor, ang resulta ng botohan sa Kamara ay nagpapakita lang na hindi talaga solido ang tinatawag na solid South. Oh, di ba? Yung nakita ninyo sa entire Mindanao, 61 congressman, 41 ang nag-yes para impeach, 8 ang nag-no. So nagpapatunay lang na hindi talaga solid ang South. May solid North pero walang solid South. Mga kababayan, ulitin ko sa inyo ang Zamboanga del Norte halos lahat umalis kay Sara. Tandaan nyo yan Yung mga halushos, yung mga labad-labad, yung mga yebes, mga amatong, yung mga karyon, nawala lahat. Simula nung nakulong si Digong, ayaw na nila. Ang pagdating ng Zamboanga Peninsula, wala na rin. Biruin nyo, Region 9, Region 10, Region 11, halos lahat ayaw kay Sara. Putang ina, malapit na lugar yan sa kanila. Ang nakaraang botohan sa Kongreso, makikita natin na ang konsepto ng Solid South ay may hangganan. So, I mean to say, the impeachment case vote against the Vice President Sara Duterte exposed the limits of these narratives. Ayon pa kay Marshall, karamihan sa mga kongresista sa Mindanao ay sumusunod sa tinatawag na political patronage. Ibig sabihin, inuuna nila ang kanilang political interest at kapituko sa kung sino may hawak ng political power at position. Sa Pilipinas naman, katangian na sa politika ang patron-client relationship na mas mahalaga kaysa sa party political ideology. Ibig sabihin nito, mas maraming mababatas o lawmakers ang hindi permanente ang katapatan o loyalty sa isang pamilya. Ako lang sa totoo lang mga kababayan, taga Mindanao ako. Alam nyo ba? No? Hindi nga namin alam na meron palang KOGC, Kibuloy-Kibuloy na yan Nakilala ko lang yung Kibuloy-Kibuloy na yan. Nung naging presidente si Digong, hindi nga masyadong kilala kay Digong yan Noong tumakbo na si BBM at si Sara, doon ko nakilala na may Kibuloy pala. Pangalawa, yung mga Duterte, hindi kilala sa Mindanao yan noon. Nakilala lang yan nung tumakbo siyang presidente. Pero kung tanungin yung mga taga Mindanao, hindi kilala mga Duterte sa buong Mindanao. Ang kilala lang sa Mindanao, ito paalala ko sa inyo. Ako, I was born and raised, surrounded by politician and from Mindanao. Ulitin ko sa inyo ang mga Duterte noong year 2000 hanggang 2015, hindi kilala ang mga Duterte. Nakilala lang dyan sa Mindanao ay mga apelyido, barbers, klimako, haloshos, yebes, labad-labad, amatong, meron pa pag Region 12 naman dito yung mga Dimapuro, di ba? Aldyong, tapos itong Plaza, no? Tapos pagdating naman sa bandang sur, dito na yung mga Ampatuan, Magundadato, Miswari. Yan lang halos nakikilala. Walang Duterte. Matugas. Yan yung mga nakikilala ko. Uwaminal, Paruhinog. Walang Duterte. Totoo lang. Walang Duterte. Kadalasan sa Mindanao, puro yan liberal. More on Mindanao politician, liberal yan. Puro yan dilawan. Nagkataon lang nung naging presidente si Digong, bumaliktad lahat, naging Duterte na. Di ba? Hindi kilala mga Duterte sa totoo lang. Year 2000, nung presidente si Era, presidente si Gloria, presidente si Pinoy, hindi kilala ang mga Duterte. Yun ang totoo. Hindi kilala ang mga Duterte. Ngayon lang nakilala noong 2015, 2016. At lalong nakilala noong nakulong. Diyan lang yan sila sa Davao paulit-ulit. Makilala lang yung Duterte na yan. Yung alam nyo kung bakit nakilala si Duterte? Yung pinapanguya niya ng papel. Pinapanguya niya ng papel yung isang empleyado ng City Hall. Yun lang, binalita. Tapos, yung nanuntok si Sara ng sheriff, hindi masyadong alam yun Ang una talagang nangamoy ang mga Duterte sa Mindanao, pinakain ni Digong ng papel yung empleyado sa City Hall.
Pangalawa, yung itinali ang paa ng anak ni Digong na hinulog sa dagat na nilagyan ng bakal ang paa. Yun ang totoo. 'Di ba? Sa madaling salita, yung mga Duterte, ano lang yan eh. Yung sabit lang. Hindi sila kilala, sa totoo lang. Tanungin ko kayo, year 2001 hanggang 2015, i-search nyo kung may pangalan bang Duterte sa politikang nangamoy. Wala. 2000, mula nung presidente si Erap, si Gloria, si Pinoy, walang Duterte sa papel. Sa politika sa Pilipinas, hindi kilala yung mga yan. Yun ang totoo. Like po tayo, mga kababayan. Kaya nakita nyo ngayon, nakita nyo ngayon, si Sara, sinuka. Lokal lang talaga sila. Lokal-lokal. Lokal-lokal ang tawag sa kanila. Lokal-lokal. Diyos ko.